Department of Public Works and Highways, DPWH, at ang Japan International Cooperation Agency JICA ay magkakasamang sinuri sa katapusan ng linggo ang mga pag-update sa iminungkahing pangalawang San Juanico Bridge Construction Project, SSJBCP. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Sinabi ng DPWH Mission Head Undersecretary na si Emil Sad-A noong linggo na kasama ang kanyang katapat na JICA, sinuri ng dalawang panel ang mga pag-update sa draft na Final Feasibility Study, mga kinakailangan sa teknikal at pinansyal, at mga pangangalaga sa kapaligiran at panlipunan ng proyekto ng tulay. Sinabi ni Sad-A na ang feasibility study ay sinimula noong October 2023, at na-finalize ngayong buwan. Ang pag-aaral ay isusumite sa Department of Economy, Planning and Development, DepDev nangunguna sa pag-aproba ng JICA Appraisal Mission and Environmental Compliance Certificate, ECC, sa October 2025. Ang pautang para sa proyekto ay naaprubahan ng JICA at Department of Finance DOF. Ang petsa ng pagkumpleto ng target ay February 2026, na sinusundan ng 15 buwan ng detailed engineering design at 30 buwan ng konstruksyon, na naglalayong makumpleto sa December 2030. Ang bagong tulay ay may ugnay ang Barangay 105, San Isidro, Suhi, Tacloban City, at Barangay San Juan, Santa Rita, sa Samar. Ang orihinal na tulay ng San Juanico ay itinayo noong 1969 at inagurahan noong 1973 sa panahon ng pangangasiwa ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Ang bagong tulay ay magiging 2.6 kilometers ang haba at tatakbo kahanay sa lumang span. Ang tinantiyang gastos nito ay 9.17 billion pesos. Sinabi na ang pag-upgrade ng San Juanico Bridge ay makakatulong na mapalakas ang mga ekonomiya ng Samar, Leyte at maging ang Mindanao, dahil makukuha nito ang mga proyekto sa pagpapabuti ng kalsada sa Eastern Visayas, tulad ng 233 kilometrong Samar section ng Mungkahing Samar at Agusan Daang Maharlika Road Improvement Project mula sa Allen, Hilagang Samar sa Calbayog, at ang 15 km Samar Pacific Coastal Road Phase 2 Lawang 2 Bridge at Calomoten Bridge sa ilalim ng Economic Development Cooperation Fund ng Pamahalaan ng Korea. Samantala, ang Kagawaran ng Transportasyon, DOTR, ay naglalayong simulan ang proseso ng pagbid para sa mga operasyon at maintenance, O&M, ng Light Rail Transit Line 2, LRT2 at Metro Transit Line 3, MRT3 sa loob ng unang kalahati ng 2026. Ang pagbid ng kontrata ng LRT2 O&M ay tiyak na sa unang kalahati ng susunod na taon. Isusumite namin ito sa DepDev Department of Economy, Planning, and Development in the Philippines ng sabay-sabay sa pagbid ng MRT3, sinabi ng Transportation Undersecretary para sa Railways Timothy John R. Batan na mga reporter sa mga sideway ng Arrancada Investments Forum 2025 noong nakaraang linggo. Ang gobyerno ay nagpatibay ng isang dalawahang track para sa privatization ng MRT3, aniya, na ang pagpuna sa DOTR ay hindi tatalikuran ng anumang unsolicited proposal habang ito ay humihingi ng mga bid. Target ng gobyerno na ipatupad ang hinihingi na proseso ng pagbid para sa proyekto ng MRT3 ng maaga sa susunod na taon, sinabi ni Batan. Ang DOTR ay una nang naglalayong simulan ang proseso ng pagbid para sa mga operasyon at maintenance ng MRT3 bago matapos ang kasunduan ng Build Lease Transfer, BLT, kasama ang Sobrepenya na pinangunahan ng Metro Transit Corporation, MRTC, noong July 2025.
Sa ilalim ng konsesyon ng BLT, ang DOTR ay humahawak ng franchise at namamahala sa mga operasyon at koleksyon ng pamasahe, habang ang MRTC ay nagtatayo at nagpapanatili ng system kapalit ng mga regular na pagbabayad mula sa gobyerno. Kasunod ng pag-expire ng kontrata, ang pagmamay-ari at operasyon ng MRT3 ay inilipat sa gobyerno. Dagdag pa, sinabi ni Batan na pinaplano din ng gobyerno na simulan ang proseso ng pagbid para sa mga operasyon at pagpapanatili ng LRT2 sa unang kalahati ng 2026. Ang DOTR ay nagtatrabaho sa International Finance Corporation para sa nakaplanong privatization ng LRT2 na kasalukuyang pinatatakbo at pinamamahalaan ng Light Rail Transit Authority. Ang plano upang i-privatize ang LRT2 sa pamamagitan ng public-private partnership ay naglalayong dagdagan ang pagsakay nito at palawakin ang linya ng tren nito.